This is the right time. Kailan pa? Ano pa ba hihintayin natin? Hihintayin pa ba yung next elections na pwedeng anything can happen? Ang pinakatanong dito, do we deserve such kind of a vice president, a very high official? Ganyan ang asta, feeling untouchable. Mas mataas siya sa batas. Kayang-kaya niya to make any kind of threats and any kind of mga tantrums niya na verging on a criminal behavior. Vice President Sara Duterte ipapatalsik na sa pwesto bilang Vice Presidente. Mga Duterte pumalag, naglabas ng masakit na salita laban sa mga sinasabing bangag na kalaban. Matapos ang impeachment case na inihain laban kay VP Sara, ipinagtanggol ng kanyang mga kapatid na sina Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Ipinagtanggol ni Pulong Duterte si VP Sara at tinawag na korap, adik at terorista ang mga nagtulak ng impeachment, tulad na lamang ni dating Senator Leila de Lima. Naniniwala naman si Davao City Mayor Baste Duterte na ginagamit lamang ng mga opisyal ang gobyerno para sirain ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Tanggap ng alkalde na natural ang away sa politika, pero hindi niya maintindihan ay kung bakit handang talikuran ng ibang politiko ang hinaing ng taong bayan para lang maupo sa pwesto. Ganap na alas 4:30 ng hapon nitong Lunes, December 2, opisyal na natanggap ng House Secretary General ang impeachment complaint na inihain ng Tindig Pilipinas, Magdalo, mamamayang liberal at civil society groups laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senator Leila de Lima na siyang tagapagsalita ng complainant sa reklamo, 5 sa 6 na impeachable offense ang nilabag ng Vice Presidente sa kanilang inilatag na 24 na article of impeachment. Una dito, ang culpable violation of the Constitution and graft and corruption dahil sa kabiguan na i-account ang 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President o OVP noong 2022. At ang 650 million pesos na dagdag na confidential at intelligence funds para sa OVP at Department of Education noong 2023. Kasama rin sa reklamo ang maling paggamit ng 2.735 billion pesos na confidential fund noong siya pa ay mayor ng Davao City. 12 billion pesos na disallowances at suspensions ng iwan ang DepEd, pati na rin ang mga breach o questionabling bidding ng laptops. Sunod ang betrayal of public trust, bribery and illegal wealth accumulation at other high crimes, kung saan isa dito ang ginawa niyang pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ni House Secretary General Reginald Velasco, may constitutional mandate ang Kamara salig sa 1987 Philippine Constitution na aksyonan ang impeachment complaint na ihahain. Tatalima rin anya ang Kamara sa mandato nito kasabay ng pagtiyak na susundin ang saligang batas, panuntunan nito at principles of due process. This is the right time. Kailan pa? Ano pa ba hihintayin natin? Hihintayin pa ba yung next elections na pwedeng anything can happen? Iba-ibang mga developments yan na we don't know. Baka iba na yung ihip ng hangin. Na yun nga ang inaano natin is that ang pinakatanong dito, do we deserve such kind of a vice president, a very high official, the second highest official, the second most powerful official of the land? Kailan pa ba natin, hanggang kailan pa natin titiisin yung kanyang mga asal, yung kanyang ugali, yung mga pinapakita niya sa atin at sa mundo na hindi karapat-dapat, na ngayon lang to nangyari na merong ganyan na opisyal, very high official, ganyan ang asta, feeling untouchable. Mas mataas siya sa batas. Kayang-kaya niya to make any kind of threats and any kind of mga tantrums niya na verging on a criminal behavior. Yun po ang ano natin dyan Opo. Na kailan pa ba nating hintayin kung ano pa yung mga mas malalang mangyari dahil dyan sa kagagawan ng Vice Presidente?